Hello mga riders, good evening. Welcome to my channel. So pauwi na po tayo ng bahay, but before that ay gusto ko sana mag-share sa inyo ng napaka-importante. So today's video is para sa mga kaibigan natin out there na nagbabalak mag-abroad or mga OFW, lalo na sa mundo ng pagbabarko. Para sa mga seaman or seafarer na tinatawag, kahit naman di kasi graduate ng marine, engineering or transportation, ay pwede ka naman magbarko talaga. If you're HRM, culinary, or anything, basta magkuha ka lang ng training, pwede po yan. Alright, so hindi ako masyadong mag-explain ng marami or mahaba. Direct to the point tayo. So, pinaka-importante mga ka-riders, tandaan niyo po ito para sa mga nagbabalak mag-abroad. Kahit anong ganda po ng inyong resume or outstanding yung resume nyo, tapos sobrang galing yung sumagot, most especially pag-interview, sobrang galing nyo. As in talagang hahanga yung employer or sino mga interviewer or principal. Pero pagdating sa medical, pagka po kayo sumabit or nagka-pending, kailangan nyo po yung i-comply. Napaka-importante po ng medical para sa mga nag-a-abroad. Pag hindi po kayo fit to work, wala pong chance makapag-abroad. Kahit pasado kayo sa lahat ng interview, kahit final interview, or kahit US visa na interview, hindi po talaga kayo makakalis. Kaya napaka-importante ng ating kalusugan bago tayo mag-abroad. Tandaan nyo po yan. Ngayon, pagka po kayo nakapasa, or let's say, na-comply nyo lahat ng medicals, mag-iting na lang kayo sa resulta. Pagka po yan nagkaroon ng pending, kailangan nyo po yung tapusin. Kailangan nyo po yung i-comply. Hindi po pwedeng hayaan lang yan. Hindi po pwedeng pakiusapan. Sa panahon ngayon, kailangan po talaga mag-comply at sundin kung ano yung pinapagawa ng doktor. So yun po ang importante yan. And then pagka po nag-fit to work na kayo, or let's say parang okay na, parang pansin mo wala naman naging problema, saan tagal dumating, hintayin nyo lang po ng mga 1 to 2 weeks. Ngayon po, pag wala pa rin, sa agency po kayo mag-report. Wag po mismo sa medical services na pinuntahan nyo, like for example yung physicians or super care. Kasing sasabihin lang naman yan sa inyo ay report po kayo sa agency nyo. Or sa experience ko naman sa super care, bibigyan kayo ng pink card, meron po dong code at code number, at yun po yung i-scan nyo para mag-follow up sa kanila. Pero based on my experience, ginawa ko po yun, nagkaroon nga ako ng pending. Tapos ang ginawa ko na lang ay naghintay na lang po ako. Umabot pa nga ng almost 1 month bago ko malamang fit to work ako. At yung agency ko nagsabi sa akin. Tapos after 2 days nakita ko fit to work na ako. So ganun po, no? At least yung agency natin, yung po talaga yung unang magsasabi if we are fit to work na or medical fit at pwede nang bigyan ng schedule para makaalis. Alright, so tapos ngayon naman, example ito naman. Kunwari umabot na mag-iisang buwan na wala pa yung resulta nyo. Pagka po ganun, kulitin nyo po yung agency nyo. Kasi po pag hindi, based sa experience ko sa super care, pagka po yan magpas na isang buwan, uulit po kayo ng isang cycle. So ganun po yun Sa physician, di ko sure kung ganun, pero parang ganun din yata. Kasi nangyari naman sa akin sa physician, na fit to work po ako, pero sabi sa akin, pagka daw yan umabot ng 3 months at hindi mo na isakay, uulit po kayo ng isang cycle. Ganun po yun. Sagot pa rin naman ng company. Basta tandaan nyo, pag wala pong pending or walang mga problema sa medical nyo, company po, sagot po ng company lahat. Pero pag nagkaroon po ng issue or mayroong pending sa medical mo, like for example yung kidney stones, mga ganun, sagot nyo na po yun. Tayo po, shoulder na po natin yun kasi findings po yun. Oh, hell no! Ganun po talaga. So, tanggapin na po natin na ganun po. Kaya napaka-importante po ng kalusugan natin. Kasi ako, to tell you honestly, bago ako nakaalis, kukwento ko po sa inyo mga pinagdaanan ko last year at noong 2023. So, bago po ako makaalis, ay nag-ano po ako, nag-surgery sa kidney stones, sa gallbladder stone pala. Ayun, so nag-undergo ko noon at medyo malaki po yung babayaran doon, lalo na pag private hospital. Ano tawag doon? Parang
laparoscopic, yun. So ganun po ang tawag. So 3-4 na butas dito sa tiyan. So ganun pong ginawa ng surgery sa akin, operation pala. Alright, tapos after nun, so move forward tayo. Noong 2024 naman, nagkaroon ng konting sa kidney ko, may stone ng konti. Nagmedisina ako, and then di nakuha, nag-undergo naman ako ng shockwave. So gumastos din po ako ng malaki nun. Tapos yun, medyo bumaba at na-comply ko yung pinapagawa ng doktor at kaya ako nakaalis. So talagang magastos, diba? Kaya kung wala kang pending at healthy yung katawan mo, tuloy-tuloy ka lang. Tulad ng bata ako, ganun yung nangyari sa akin. Tuloy-tuloy lang. Pero nung mag-reach ako ng 40, tumaas yung BP ko, tapos yung gallstone, may namumong konti na kidney stone, medyo mataas daw yung sugar ko. According po lahat yan sa doktor, no? Sa doktor lang naman kasi nakakabasa ng mga findings natin sa medical eh. Pero nakaalis pa rin ako mga ka-riders last year, no? Nagkaroon ako ng chance na makasampa ng barko ulit. Yun nga lang, nagkaroon ng problema. Mga ka-riders, ito yung pinakamasaklap na nangyari sa akin last 2024. Ako po ay repatriation tawag. Nagkasakit po ako on board. At ako po ay pinauwi. Galing ako ng Italy. Doon po ako dinisimbark, in-offload. At nag-stay ako ng mga halos 12 days sa hospital. So ganun po nangyari sa akin. Kasi nga ako po ay na-diagnose ng hepatitis E. So pag sinabing E, it's about the environment. Tinutuluyan mo pero siguro hindi malinis, mga ganun. Or may nakain ako hindi maganda. Mahirap ipaliwanag kasi ang pagsampa ko dry dock. So medyo maraming construction worker. Sobrang lamig. Siguro hindi naka-adapt yung katawan ko sa sobrang lamig. Tapos ganun, kailangan mo maglinis ng gusto. Kaya yun, nagkaroon ako ng problema. Sumakit ko, nanilaw ako, pati mata ko. Kaya yun, nag-decide yung doktor on board na ibaba ako. So nag-stay ako ng 12 days sa Ancona, Italy, sa hospital nila doon. At gumaling din naman ako agad. Mga after 3 days ngayon, malakas na ako eh. Yun nga lang, kailangan tapusin yung cycle, yung process na pagka-recover ng mahigit 10 days daw. So yun yung advice nila. Kaya sinunod, kailangan na lang talagang sundin. So yun po yung mga experience ko, no? Kaya ito ngayon, habang naghihintay, may biyahe muna. And hopefully sa awa ng Diyos is coming 2025, ay magkaroon ako ulit ng schedule. Alright, so cut natin, balik tayo ulit. Napaka-importante po ng ating kalusugan. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan nyo po yan mga ka-riders at sa mga nagbabalak na mag-abroad, lalo na sa pagbabarko. Ingatan nyo po ang inyong kalusugan. Ang mga pinaka-importante, yung liver, puso, kidney. So kung maaari, iwasan nyo na yung alak. Yan yung pinaka-matinding kalaban. Hindi nyo maiwasan, basta inom lang kayo ng konti. Tapos, iwas na rin sa paninigarilyo. Hindi pa rin, paunti-unti. Basta importante, kumain kayo ng malusog, kumain kayo ng healthy foods. Yung oily, iwasan nyo na po yan. No? Kasi yan po talaga yung nagpo-cause ng mga problema sa katawan natin. Ako, I'm 40, magpo-41 na. So, pag reach nyo po ng 40, doon na po naglalabasan yung mga problema sa katawan natin. Lalo na kung malakas kang uminom ng kabataan mo, marami kang bisyo, well, ako sa inyo, itigil nyo na po para po maging tuloy-tuloy yung pagpapamedical nyo. Especially if you are an OFW or a seafarer, kailangan nyo pong alagaan yung katawan. Dahil pag hindi, magkakaroon kayo ng maintenance, mag-undergo kayo ng surgery or any operations, ano man yan. Or worst case scenario, baka hindi na kayo makasampa. Right? So yun po yung payo ko para sa inyong lahat. Sana po yung nakatulong ang video nito. No? Sana po yung nakatulong yung mga shinare ko at mga in-explain ko sa inyo. So yun lang naman mga ka-riders at maraming salamat po. So please, at kung bago lang po kayo sa channel ko na to, nakita nyo itong video ko na to, please don't forget to subscribe. Tapos kung nagustuhan nyo naman, then press nyo na yung like button. Pati yung notification bell, press nyo na rin para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa ng videos. At Renzo Classic, grazie. At lagan pala si Kuya eh.